Hello mga kajami and welcome to another cake video! Namiss niya ba ako mga kajami? Charot, pilingera. Ayan. So bali mga kajami, ang ating cake ngayon ay number 7 cake para sa 7th birthday. Ito po ay in-order na aking friend na si Geraldine para po sa 7th birthday ng kanyang anak. And ang flavor po ng ating cake ay chiffon and ube vanilla cake. Chiffon and ube vanilla cake. O, tama. Pagod yarn. And then, ayan mga kajami. So, nag-start na ako ng filling ng ating cake. And then, ang theme po nito ay tiniting theme. So, hindi ako familiar din sa tiniting. Kaya, sinearch ko siya sa Google at pinanood ko siya sa YouTube. And very colorful itong characters na ito. Kaya, gumana yung creativity ko dito. So, nabuo ko yung concept ng design, ganon. And then, nag-try din ako ng mag-research sa Google, sa Pinterest, ng mga designs. And then, yun, nag-come up ako sa gusto kong mangyari sa cake na to. And then, ayan na, second layer ng ating cake ay ube chiffon. Story time lang mga kajami, no? Naalala nyo, nag-post ako ng pictures nitong tiniting na to or reel. Ang nilagay ko doon is picture muna bago ang sakuna. So, ito na nga kasi yung nangyari doon. Nung i-deliver na namin to, pababa na ako ng motor para sumakay ng bus. Biglang merong sumingit na motor sa left side namin at tinamaan niya yung box ng cake. So, bale, nung tinamaan niya yun, syempre, ang dami ko nang naisip, baka sira na yung cake, ganyan, sobrang kinakabahan na ako. Akala ko, hihinto yung motor para mag-sorry, ganon, or para i-check din kung ano yung nangyari, kasi nasagi niya kami. And then, ayun, hindi siya huminto, nagdire-diretso siya ng andar na ang bilis. Bali, magkaangkas sila, siguro girlfriend niya yung angkas niya. And then, pagbaba ko ng motor, sinundan sila ng bebe ko. Hinabol niya yung motor. Then, ayun, napabalik naman niya. And then, nung kausap ko na yung lalaki, sabi ko, hindi mo ba napansin na nasagi mo yung dala-dala ko? Sabi niya, hindi niya daw napansin. And, nagsisinungaling siya na parang sinasabi niya kasalanan namin kung bakit niya kami nasagi, ganon. And then, yung pinakamalupit na sinabi niya sa akin is, kaya naman bayaran niyang cake eh. Sabi niya sa akin ganon. So, nung time na yan, medyo na medyo na high blood ako sa kanya kasi, syempre, naisip ko yung time na ginubol ko dito, yung 2 AM na ako natulog, isa pa, kung nasira yung cake, syempre, wala akong madideliver sa customer ko. Ang naisip ko nun, baka masira yung birthday nung anak ng customer ko. Or naisip ko, sobrang abala talaga siya kasi mamimili ako kung i-repair ko ba yung cake o absent ako sa trabaho or sasabihin ko na lang sa customer ko na nasira yung cake, wala akong madideliver sa kanya. So, yun nga, hindi lang naman din kasi pera na kayang bayaran yung cake. Pero kasi yung abalang mangyayari, like, pwedeng wala akong ma-deliver na cake sa customer ko, pero laking pasasalamat ko na lang din kasi nung chinek namin yung cake is hindi naman siya sobrang nasira. And na nakatulong din yung desisyon ko na lagyan ng characters yung paligid nitong cake na to kasi dun tumama yung box at hindi siya direkta dun sa icing. Kaya, hindi masyadong nasira yung design ng cake. So, ayun. And then, nag-settle na lang din kami kasi bata pa yung mga nakasagi sa amin. 20 years old lang at mga estudyante pa sila. Kaya, pinabayaan na din namin. And isa pa, kailangan ko na rin pumasok sa work. So, ayun lang little story nito mga kajami. Sana naintindihan nyo. So, balik na tayo dito sa cake. Ayan, na full cover ko na siya. Medyo pinantay ko siya kasi hindi pantay yung cake na to. Kaya may parts dito na mas makapal yung icing para pumantay siya. And then, ayan, sige mga kajami, panoorin nyo na lang kung paano ko ginawa ng cake na to. Enjoy watching mga kajami!
At ito na po ang final look ng ating cake! 빛나는 마법을 보여줘 캐치 캐치 예쁜 마음을 모아 티니 핑타임 티니 티니 핑 티티 티니 티니 핑 티티 Thank you for watching mga kajami, and please follow me for more upcoming videos. Bye-bye!